Sabi po ni Laila de Lima, kasi, sabi ni Robin, kaya nga kami oposisyon para mag-oppose, 'di ba? Eto po ang sagot ni de Lima, "Opposing everything makes a lawmaker an obstructionist, not a genuine minority." Yan po yung sagot niya 'no, obstructionist lang daw po si Robin Padilla kung tututol ng tututol. Masasarap pong pakinggan. Alam niyo po 'pag nagsalita 'tong mga ano, 'tong mga dilawan at kakamping, akala mo talaga mga totoo mga pinagsasabi. Ang sasarap pakinggan, 'di ba? Hanggang dun lang sila masarap pakinggan. Sarap naman talagang pakinggan, "Wow, dagat! Uy, dagat!" 'Pag mga uto-uto kausap niyo, masarap kayong pakinggan. Bubuwagin natin ang pader ng kahirapan. Itataas natin ang laylayan ng mga pero 'pag mga matitino po katulad ni Badong ang kausap ninyo, ano ba yung mga alon-alon? Wala kaming pakialam sa mga pinagsabi niyong walang kahulugan. Iangat ang buhay ng kahirapan, putang simple lang, pababain ang presyo ng bilihin, pababain ang presyo ng langis, gano'n lang. Ano solusyon niyo? Impeach VP Sara. Kung ano-ano mang pinagsabi niyo, mga kinabukasan, magandang kinabukasan, may liwanag si may kahulugan ba 'yan? Walang kahulugan 'yan. Ganito po ang mga simpleng totoong tao. PI kayo 'pag hindi kayo tumigil sa kalalaglag ng bala, ipapakain ko 'yan sa inyo. Tumigil, tapos. Ito po ang sabi ni ano, ito yung sinabi nung ano, yung si Mekos Mekos, "Sorry pero parang 'di na safe ang Pinas." Kasi Indiano 'to, eh. Dati ang alam natin yung mga lumang tao, Bombay. Wala ng kontrol sa mga nangyayari, GG. Grabe mga balita, ilang mga Indian na din nadali, naghahanap buhay lang. Tapos mga adik dumadami, ang gulo na. Nakita ko po kung ewan ko kung napanood niyo, minsan nag-viral, sinakyan na sangkatutak na kabataan, batang-bata. Yung isang jeep, kawawa po talaga, hablot lang ng hablot sa mga pasahero. Siguro mga 10 o 12 yung bata na yun na sumampa sa jeep. Kawawa eh, nakitang-kita po. Hindi pa reading portion, meron pa, kay Robin pa, kulang kayo. Eto po ang sinabi sagot po ni Robin Padilla dito po kay, Laila de Lima, "Madam Congresswoman, the very meaning of being an opposition is the act of disagreement, resistance, or hostility towards someone or something. In politics, if it frequently takes the form of a party or person competing against each other. So the very meaning of being an opposition is act of disagreement." Ayon nga kay Tatay Digong, 'di ba? Kahit mali pa yung ino-oppose mo, dapat meron, fiscalizer. Dapat may tagasilip ng mali. Kasi kung aayon pati yung mga oposisyon, walang mangyayari sa gobyerno, walang magtatama. Understanding a definition superficially does not mean taking it literally or personally. I am a legislator, just as you are. If you think I am biased regarding the impeachment, I believe your group is biased as well. Correct, wag na tayong magliman. Yung grupo nyo de Lima, bias kayo. In fact, kayo yung naghanap ng mga ebidensya laban kay BP Sara. Tapos ayaw mo maging bias si Robin Padilla. Walang taong hindi bias. Katarantaduhan yan. Walang taong hindi bias. Yan ang totoo. Kinakailangan po may mag-oppose. Maliman yung yung trabaho niya na oppose ng oppose, mas maganda po 'yan. Kaya kayo Laila de Lima, minority assistant minority floor leader ka, hindi ka gumagampan ng trabaho mo dahil mas matindi ka pa sa majority.
Yung majority leader, tahimik lang si Sandro Marcos eh. Pero kayong mga minority yan, nangunguna para gibain si Sara Duterte. Tapos, papangaralan mo si Robin Padilla na dapat hindi siya bias. Lahat ng tao bias. Katarantaduhan niyang hindi bias. Kaya nga dapat sa eleksyon, ang iboboto na lang natin, mga Duterte solid. Kasi boto kayo ng boto. Alam niyo po kung sino una kong sinasabi noon nung botohan? Tsak yan. Isisingit nyo pa rin si Soto tsaka si Lacson. Si Soto, si Lacson, hindi natin sakit ng ulo noon noong araw. Wala. Ano mo yan? Mga ano lang yan. Pero winarningan ko kayo. Sabi ko, dalawang pangalan yung lagi kong hinalimbawa. Sabi ko, kampanya't kami ng kampanya rito. Pero tsak, sa balota ninyo, isusulat nyo pa rin o sishadean nyo pa rin yung Lacson at Soto. Kasi sa tagal na lang nila. O ngayon, ano po yung Lacson at Soto? Sila yung bato na pinupukpok natin sa ulo natin. Kung ang bumoto kay Bongo, hindi binoto yung dalawa na yan, wala tayong batong pinupukpok natin yung ulo natin. Di ba? Akala nyo harmless sila. Dahil napakatagal na panahon na harmless sila. O ngayon, ano sila sa atin? Very harmful. Sila nangunguna dyan sa mga lintik na pagsunod sa amo. Kung kailan nagsitanda si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Simple lang naman eh. Hayaan nyo na lang si Marcoleta sana. Natukoy na natin yung mga magnanakaw. Narekomenda na ni Marcoleta na sampahan sila ng kaso. Ano ba rekomendasyon mo, Lacson? Ang rekomendasyon ni Lacson, pirmahan nyo muna yung partial. Tsaka na yung kabuuan. Pag pumirma na siya na kayo, hanggat hindi kayo pumipirma ng partial, hindi siya mag-iimbestiga. Mahaba pa po sana